So, welcome to our first podcast. So, this is gonna be my first ever video about you know life, wisdom, about success, about challenges, about finance, success, career, relationships, and anything under the sun. So, for my first guest, she is a very experienced skater. Nagsimula lang siya as a hobby, but now she has turned it into a full-time, or not full-time, pero more like a part-time career, would you say? Yeah, part-time. So, recently, may offer sa kanya na ma-promote. So, I can't wait to introduce my friend from church na, nakilala ko when I joined the church. So, I would like to welcome Miss Nika Kabungkal. Hello, Yay! hello guys. What's up? All right. Ayan. So, welcome, Hello, Nika. hello po. It's been a while. Tsaka, oh my God, this is my first time to do a podcast with you. Actually, Of it's my course, first of time. course. Ako rin, first Ayan. time ko rin mag-podcast. So, magkakamali talaga tayo. Ayan. But, pero ang importante dito is we can be as raw as we can and as authentic as we can. So, this Mm, will make the podcast parang unique in itself, right? Hindi siya kailangan tailored to a specific model. Pero I just want this to be as real. I just want you to be real and kumbaga flow, ano lang siya, go with the flow. Ano ba yan? yeah. Sige, sige. So, kamusta naman ang buhay-buhay ni Ka? Parang magkasama lang tayo kahapon ah. Oo nga eh. Parang pinag-uusapan pa natin 'to kahapon, 'di ba? Before tayo pumasok na Oasis. Pero yun nga, itong pasok ng 2024 sobrang, let's say sabihin nating medyo, ah, sabihin natin so far so good kasi yun nga, kaliwa't kanang opportunities. Just like nung pasok din ng 2023 ko, parang ganun din ang nangyari. And also ayun, kumbaga parang actually kaka-start ko pa lang dun sa pinagpa-part-timean ko as skating coach sa Fiesta Carnival. And as I working there, parang ang dami ko ring nadi-discover ng mga different people na gusto mag-skates. Minsan there are people na um, they're trying something new, ganyan. Tapos may mga iba naman na they just tried for the first time and then gusto nila ipagpatuloy yon. Tapos ayun, parang I'm so happy lang din na may mga tao din na nai-inspire ko through that hobby na nagiging sabihin nating career ko. Ayun, so far naman, masaya naman ako sa ginagawa ko and kahit napagod, hindi ako alam mo yung feeling na hindi ako nakakaramdam ng ng, um, kumbaga 'di ba pagka sa work 'di ba, may times na makakaramdam ka ng pagod na to the point na gusto mo na mag-give up, yung parang Hmm. nakakapagod naman 'tong work na 'to. Pero dun sa ko na yun parang pagod ako, pero at least masaya ako sa ginagawa ko, parang gano'n. Ayun, yun yung parang so Wow. far na Talaga? Hindi ayun. mo siya na-experience on other hobbies? Actually yung aside from yun nga sa skating ko, sa violin ko kasi medyo laylo ako ngayon sa violin stuff ko kasi nga ayun nga, aside from sa mga wedding gigs ko kasi parang, ah, events nowadays parang mas gusto nila yung naka MP3 na lang ganyan, lalo na Hmm. nung time na kakatapos na ng pandemic, parang gusto nila limited lang yung mga ma-invite nila ganyan, tapos nag sila sa mga tao kaya medyo natigil ako doon somehow. Pero thankfully naman sa The Feast na parang nabibigyan pa rin ng pansin or nagagamit ko pa rin naman yung na yun, yung passion ko na yun. So far. Pero dito kasi sa skating ko parang
baga parang ngayon lang siya umuusbong eh. Baga parang siya, matagal na, actually ang roller skating kasi, matagal na talaga yan. Baga parang hindi lang napapansin ng karamihan kasi nga back in nung bata pa ako, walang gaanong masyadong nagro-roller skate. As in talagang wala. Most of the people, pag sinabing skating, ang sinasabi is ice skating. Which is yun talaga yung Mm. unang-una kong gusto. And ayun, dumating ang pandemic, nagsulputan yung mga iba-ibang 'di ba? Lalo na yung nung lockdown, 'di ba? Nag-isip tayo ng pwede nating gawin dito sa bahay, ganyan. May yung iba nagwo-workout, ganyan. Tapos yung iba nagtatayo ng small business and something like that. Kasi yun, dun sa na yun, dun sa pandemic na yun, parang nag-scroll lang ako nun sa social media. Tapos may nakita ako na na parang isang advertisement na Yun ah. yung roller Mm. skating shoes, sabi ko, Ah, sa Pasko bibili ako nito. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ah, ko, parang dun lang ulit umusbong yung yung parang interest ko when it comes to skating. Sabi ko, kung mm, hindi ko man siya magawa sa ice, mm, siguro dito ko magagawa. And ayun, mm, nung time na anong tawag dito nun, nung nakita ko yon, pinakita ko sa parents ko tsaka sa former boyfriend ko, ganyan. Tapos sabi nila sa akin parang, "Hmm, pambata lang yan," ganyan. Yun yung lagi nila sinasabi mm, sa akin. Parang, especially yung ex-boyfriend ko na sabi niya, ka lang diyan, madidisgrasya ka lang, wag na yan, mm, mag-bike ka na lang. Kaya yun, no mm, choice ako, bumili ako ng bike, tapos, ayun, kaya naano ko sa bike noon, na, parang naudlot, sabi ko. Tapos mm, nung time na yun, sabi ko, basta sabi ko sa susunod bibili talaga ako, sabi ko. As in gustong-gusto talaga ng skating nung that time. Tapos nakikita ko yung mga video sa TikTok, pag sino-search ko yung roller skating, may mga nag-skate na dito sa Pinas. Sabi ko, hala, ganyan. mm, Tapos, ayun, nung time na medyo lumuluwag na, nung GCQ na, saktong napadaan kami sa SM Mega Mall. May mm, isang store dun sa SM Mega Mall, nakabubukas pa lang. Tapos nung nakita ko yun, sabi ko, shucks, Lord, is this a sign? Sabi ko, kapag etong bagay na to, etong na to, nakita ko yung kung paano siya gamitin, ganyan. Pag nahawakan mm, ko lang tuloy, bibili talaga ako. And mm, ayun nga, nung time na to, fast forward nung time na naging single ako, parang ang skating din yung kumbaga parang naging way para maging masaya ulit ako. Kasi every time na nag-skate ako, step by step ko siyang pinag-aaralan. As in mm, nag-start ako sa balancing, kung paano ako aandar, kung paano ako mm, mag-forward, ganyan, kung paano ako mm, liliko. Kasi, sa skating kasi, especially sa roller skating, meron kasi yung mm, dalawang types ng roller skates. Which is yung tinatawag naming quad skate na roller skate, which is yung ginagamit ko right now na four wheels na para siyang skateboard na nakapatong yung yung shoes. mm, Tapos may mm, isa naman, which is the inline skates or yung alam ng karamihan na rollerblades na four wheels mm. din siya, kaso Ah, siya, straight siya. Yun yun. mm, Yun yung ah, yun mm, yung yun yung isa pang roller skates. Yung dalawang kasi yun, parang meron din siyang pros and cons. Kumbaga parang kung anong gusto mong piliin, gano'n. Pero ang gusto ko talaga kasi is yung quads na nakikita ko kasi nga, yung mama ko kasi, dati rin kasi siyang skater. Eh, natigil lang kasi siya nung time na na-sprain siya. Parang after nun, hindi na siya tumuloy. Kaya lagi mm, niya sinasabi sa akin na, naku, madadapa ka lang dyan, mapipilayan ka, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ako kasi, yun nga, parang kapag once na interesado ako sa isang bagay, hindi ako titigil at hindi ako matatahimik kapag hindi ko siya nagagawa. Yun yun. Yun yung, yun yung parang naging
Kumbaga inner, ano ko, spirit ko na parang, Mika, you have to do this, you have to be a skater, ganun ganon. Yun ah. Tapos edi yun nga. Yeah. Tapos edi ayun nga, nung time na yun, sabi ko lang sa sarili ko na parang kahit na ano mangyari. Pero nung time na yun, sabi ko, kahit ako, nung pagsuot ko nung shoes ko, din nakabili na ako, ditong tawa ako, ganyan. Nung pagsuot kong ganyan, sabi ko, shucks, ang Mm. hirap gumalaw. Kasi yun yung mafe-feel mo for the first time. Talagang pag wala kang experience, wala kang, ano tawag dito? Wala kang, kumbaga parang first time mo talaga dun sa skates. Talagang hindi ka makakagalaw. And yun yung na-feel ko noon na parang ang hirap niyang i-move kahit na ang ano, although mabigat yung shoes, pero ano, ang hirap niyang igalaw. Ang parang Mm. gusto mo siyang i-glide pero hindi ka makakagalaw. Kaya ang ginawa ko noon, nag-search ako sa YouTube, tapos nag-follow ako ng mga basic instructions doon. Tapos ayun, nag-try lang ako dito sa loob ng bahay namin, as in paikot-ikot lang, hahawak sa ano, sa mga upuan, ganyan, ganun lang. Tapos edi ayun, nung time na medyo na-regain ko na yung balance ko, saka ako tinry sa dito sa may court sa'min, may malapit kasing court dito sa'min. Ta's yun yung ginawa ko, dun ako nag-try. Nung time na yun, takot na takot talaga ako kasi aside from ano, although wala namang tao sa paligid ko nun that time, kaso natatakot ako nun na baka madulas ako, out of balance ako, mapilayan ako. Yun yung lagi ko sinasabi. Pero sabi ko, hindi, gusto kong gawin 'to. Kaya nung time na yun, everyday tuwing umaga, yun yung ginagawa kong practice. Kumbaga, aside from from walking every 6 o'clock in the morning, dumidiretso ako dun sa ano na yun, to go skating. Dun ako nagpa-practice ganyan para lang maano yung balance ko. And after nun, kung saan-saan ako napadpad, ayun, na ano, na mga basketball court. Sa totoo lang, every time na nag-skate ako sa ano, sa different places dito sa loob ng village namin, nung bago-bago pa lang ako. Ano, may mga iba-ibang tao na tumitingin sa akin, ganyan. Parang yun yung feeling ko na parang, uy, bago, ganyan. Uy, ano, bagay na roller skate. There are times pa na biglang ano sa akin na, ano to, na, ate, saan ka nakabili niyan? Parang ang ganda niyan. May Mm. ganun pa. Tapos, oo, kasi ano, yun yung time na ako pa lang, actually, until now, ako pa lang yung yung sabihin nating regular na roller skater dito sa loob ng village namin. Pero ayun nga, saan ka nakabili niyan, ganyan. Sabi ko, sa Shopee po kasi may ano, alam mo naman ngayon, 'di ba, sa online sa online shops, marami ng kung ano na pwede mo mabili. Tapos sabi ko, sa Shopee lang po, pero kung gusto niyo po ng high quality, meron po sa SM Mega Mall, which is yun yung isa sa mga ini-aim ko. Sabi ko, bibili muna ako ng cheap na roller skates para matutunan ko yung kung paano gumalaw. Baga parang I bought a cheap roller skate worth 1,000 pesos sa Shopee to practice talaga kung paano gumalaw. Then saka ako bumili ng mas magandang quality nung time na alam ko na kung paano gumalaw kapagka meron na akong skate sa pako. Diin nga, after nun, sabi ko, wala na bang iba? Kasi every time na nag-skate ako dito, especially sa mga basketball courts, hindi ako makapag-practice ng ng baga parang nakapag-practice ako pero every time na mag-skate ako, maglalaro ako, laging meron akong kaagaw sa place, which is yung mga naglalarong basketball player, ganyan, yung mga naglalaro, gano'n. Minsan there are Sila times pa na talaga. there are times na muntik-muntikan pa akong matamaan ng bola, gano'n. Mm. Tapos wala akong ibang magawa kundi maghanap ulit ng another place na alam kong makakapag-skate ako. And then Mm. ayun, habang nag-scroll ako sa Facebook, may nakita akong video ng isang skater na nag-skate siya na malapit dito.
which is yung sa taas ng Robinson Metro East na sobrang luwag and we call it East Deck. Sabi ko, shucks, meron pala ditong malapit. Sabi ko, naku, ito na yung calling ko. Di pumunta ako doon. As in talagang, nung nakita ko yon kinabukasan, pinuntahan ko na siya. Tapos pagkita ko, grabe na ano na alam mo yung parang na-overwhelm ako na in a good way na parang, shucks, ito yung place ko, this is my place. Tapos ang dami nila nagro-roller skates, ganyan-ganyan. Tapos si iba nagtuturuan, ganyan. Parang nagtutulungan kung paano gumawa ng tricks, ganyan-ganyan. Tapos ang dami ko nakita doon ng mga iba-ibang sabihin nating skater sa sa iba't ibang skates. Kasi doon ko lang din na-discover na sa skating world, there are different classifications ng mga skate, ganon. Baga parang kapag nag-skate ka, merong mga certain, sabihin nating parang activities ba ganon, na types ng roller skater, ganon. Doon ko nakita yung merong iba nagja-jam, nag-figure skate, tapos may mga nag-aggressive, may nag-freestyle ganon. Tapos doon ko um may yung mga classification na yun, parang iba-iba rin yung mga types na gamit nilang skates. May naka-inline, tapos may inline na for this kind of skate, may inline din na para sa ganito, may ganyan. Mayroon din na ano na ano to na um, for dancing, for jump skating, ganon. Tapos may for speed skating din na nagkakarera doon. Tapos nung time din, nakikita ko yung mga yun. Sabi ko, nabukasan, ay ko, punta talaga ako dito. Dinala ako skate ko. Tapos, doon na pumasok yung mga, baga parang, nung time na pagpunta ko doon, na nag-skate ako, parang doon ko doon yung part na hindi ko ina-expect na parang doon uusbong yung parang ko kung nasan ako. Baga parang ano, yung first day ko doon sa place na yon, sa isdak na yon, hindi ko pala alam na doon pala magbabago yung life ko as a skater. Kasi ang dami ko na-meet ng mga friends, ganyan. As in day one pa lang, ang dami kagad na nag-approach sa akin na, "Hi ate, bago ka lang dito, ganito. Sige, sama ka sa amin, turuan ka namin, ganyan, ganyan." Talagang, every skater na nandun, sobrang welcoming nila. Tapos kapag nakita ng bago, tinuturuan nila kung paano gumalaw, ganyan, ganyan. Tapos ang dami ko rin na-discover na pwede ko rin gawin. Tapos doon din ako natuto kung paano yung mga basic tricks, like yung yung turn, transition, forward, backward, may mga ganun kaming term. Tapos, edi, ayun, as the times goes by, doon din ako, sabihin natin, doon ako, umaga parang lumaki as a skater. Umaga parang from baby skater na parang nag-mature, tapos hanggang sa kung saan-saan na na padpad. And yun yung parang, feeling, yung parang ang sarap lang talaga sa feeling na parang, ano, meron akong sariling, sabihin nating name kapag sinabing, si Nika, ano yan. Aside from violin, nag-skate din yan. Parang, wala, nakakakilig lang. Ayun. yun yung, yun yung isa sa mga, mga, kumbaga, privilege sa akin na parang, kapag sinabing si Nika, skater yan. Yan, magaling yan sa skate. Wow. Pero, yun nga, parang, ang lang sa akin na, sabi sa akin na magaling. Sabi ko, marunong lang po kasi mas magagaling talaga sa akin. And ayokong pa rin yun na, I'm still learning pa rin naman. Actually, as of this moment, nag-undergo ako ngayon ng training. Baga, yun nga, parang, aside from, ayun, parang, I want to go to the another next level na parang mas mataas pang, na kailangan kong I have to step up. Hindi lang dapat ganito, ganyan. Ayun. Paano mo dinil yung against sa'yo yung parents mo, tapos yung ex-boyfriend mo, tapos, nakita ka nila, napapractice ka everyday, talagang passionate ka. Anong nagiging reaction nila? Like,
do they parang they have grown to like and accept that as well, or do you think parang talagang against sila all the way? Ano nangyayari? Or how is it now? Kumbaga, paano na yung journey mo with them? Actually, sa pag sa sa parents naman, hindi naman naging mahirap talaga. Ang ano Mm. ko kasi, hindi kasi ako nagsasabi. Parang nagpapaalam naman ako kung saan ako pupunta. Mm. Pero ayun nga, um, I parang hindi ko sinasabi na may gagawin ako isang bagay. Lalo-lalo na with it Mm. comes in skating. Ang ginagawa ko kasi, I will make I will move silently and magpa-practice ako ng hindi ko sinasabi, magta-training ako ng ako lang mag-isa, ganyan. And I will let the result will be the teller or Mm. kumbaga parang hayaan ko na lang yung result na magsabi sa kanila na na hindi niyo ako ay 'pag di nila ako pinayagan nung una, parang pinapakita ko na lang through actions na kaya kong gawin 'to, gano'n. Mas Mm. mas ako dun sa part na kasi there are there there are times kasi na na 'pag once na meron ako kasing isang gustong gawin, kapagka sinabi ko lalo-lalo sa parents ko, lagi silang may doubt, gano'n na parang, Mm. Gagawin mo 'yan, mag-i-skate ka? Hindi ka ba baka naman madisgrasya ka diyan." May mga gano'ng part Mm. na parang Oo. ayokong makaano sa lahat, kumbaga parang hindrances dun sa goal Mm. ko. Kaya ang Mm. ginagawa ko, instead of telling them at first, ginagawa ko muna siya bago ko sila ay ginagawa ko muna 'to bago ko sabihin. Pero instead na sabihin ko through words, I will tell them through my actions. Mm. 'Yon. 'Yun yung ginagawa ko. Ah, Kaya nga so nung ayun. panahon na hindi sila supportive, saan mo kinukuha yung lakas ng loob mo? Kasi family yun eh, tapos very Mm. doubtful sila. Saan mo kinukuha yung parang strength mo? Internally, emotionally, mentally, spiritually, ganun. Hmm. Actually may naging inspiration kasi ako na isang person through skating, and this person is been my idol for Mm. almost 10 plus more years. Basta Mm. nakilala ko kasi 'tong taong 'to way back 2013, 2014, I think. And etong person na 'to, sobrang na-inspire ako sa kanya. Mm. And um, nung nakikita ko siya sa TV, kasi nung time na yun na nakilala ko kasi siya, Mm. nabalita kasi siya Mm. dati. Ta's nung nakita ko siya na ang galing-galing niya mag-skate, actually ice skater siya. And Mm. siya yung nag-represent ng Philippines sa Sochi Parang Olympics. kilala ko siya. Yeah, Siya ba yung maputi? yeah. Si Michael Ah. Pires, yun. Siya Oh. yung naging idol ko na sabi ko, ang kasi, itong taon 'to kasi nung napanood ko siya, every time na mapapanood ko rin siya sa YouTube, yung galaw niya sobrang graceful, sobrang alam mo Ah. yung makikita mo sa aura niya na parang sa kanya yun yung timbre niya, yun yung kumbaga Mm. ano, Michael Martinez makes Michael as a skater na kumbaga parang hindi mo Trademark. oo, kumbaga yun yung pinaka-trademark niya. Mm. Siguro i-plus mo pa yung meron siyang pangalan na dinadala Mm. kapagka nagko-compete siya sa ibang bansa, yun. Kumbaga parang ang galing lang, parang dun ako na-inspire. Tapos ayun sabi ko, one day gusto kong maging skater. Yun talaga yung sabi ko. Yun din yung sa'kin, nagpa-push sa'kin nung that time. Pero yun nga, dahil medyo mahal at saka wala pang na sa roller skates when it comes to skating, parang hanggang pinangarap ko lang siya. As in, hanggang Mm. pangarap lang na parang magagawa ko pa kaya 'to in the future. Parang gano'n yung mga naging ko nun. Pero Oo. yun nga, dumating 'tong si roller skates, na-discover ko Mm. si roller skates, sabi ko sa sarili ko, hindi ko man magawa sa ice yung yung goal ko, yung dream ko,
gagawin ko dito sa roller skates. Kasi ang dami ko din napapanood sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok na ang daming ano to skater from different country na nagro-roller skates, tapos ang galaw nila is parang galaw ni Michael, which is the artistic figure. Nawala ka, Nix. Kaya sabi ko, Ayan, ha? okay na. Okay na, okay na. Kanina nawawala ka. Okay na. Ayun nga, ay, okay na? Mm. Okay na. Ayun, parang doon ako kumbaga parang 'pag nakakapanood ako ng mga ano ganyan, lagi kong sinasabi sa sarili ko, tsaka lagi kong sinasabi na, I want to manifest this kind of move. Lagi yun yung sinasabi ng isip ko kapagka once nakakakita ako ng ano 'to, ng videos ng isang skater, basta basta random skater gano'n, na ang galing, tapos ang galing ng pagkaka-execute ng moves niya, ang galing ng pagkaka-execute ng ano, ng mga figure moves niya, parang sabi ko, Nawawala ka ulit, Nix. Nawawala ka ulit. hindi magiging ganyan ako. Oo, Ayan. nawala ako? Ayan, Hello? okay na, okay na. Okay na, okay Okay na. na, Okay na. yan, ayan. Sige, go lang. Mm. Tapos, edi, ayun, sabi ko na lang sa sarili ko na, instead na, ewan ko, I don't know, pero there is this inside of me na pag was nakakapanood ako ng ganong video, hindi ako naiinggit or something na parang na-insecure or something ganyan. Ang sinasabi ko Mm. sa sarili ko na parang nakaka-inspire and parang lagi sinasabi is, baga parang ang nagiging dating sa akin is, I want to manifest this kind of move and one day magagawa ko rin 'to. Tas every time na makikita ko si Michael na nag ano 'to, nag-i-skating sa ice, sabi Mm. ko, lagi ko sinasabi sa kanya, "Magagawa ko din 'yan, magagawa Yun, ko ah. din." Hindi hindi nga lang sa ice, pero sa roller skate. Sabi ko yun yung lagi ko sinasabi kay Michael na parang, Mm. "One day 'pag ako nagkita tayo ulit," sabi kong gano'n. Pag nakita mo ako somewhere, bigla na Mm. lang akong tatalon diyan sa mo, mag-a-axel ako, ganyan-ganyan, sabi kong gano'n. Sabi niya, "Okey, sige, looking forward to it," sabi niya gano'n. Ayun, yun yung isa sa siya yung naging inspiration ko, and luckily, 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 actually hindi ko rin alam kung paano nag-start kasi ka-close ko siya ngayon and he is my friend. Mm. Yeah, Wow. actually magkausap kami kanina before ako pumasok sa Zoom. Nabanggit ko kasi sa kanya na I'm doing a podcast and ayun, sabi niya, "Oh, nice." Tapos sabi niya sa akin, "Just let me know kung kailan daw ipa-publish," ganyan, ganyan. Sabi ko, "Okay, sige." Pero yun nga. Tapos ayun, kausap ko siya. Actually, kaka-chat niya lang ngayon. Sabi niya, Mm. kinakamusta niya ako kung how's the interview daw. Sabi ko, yan na yan. Pero yun nga, I'm so happy rin because of this kind of hobby na Mm. that turned into my passion. Naging close kami nung idol ko. Kung dati, idol ko lang, ngayon, friend ko na. Idol ko noon, BFF ko na ngayon. Parang gano'n. Parang gano'n yung naging dating sa akin. Which is sobrang thankful lang din ako. Ayun, yun yung ko kung sino man yung napagpa-inspire. At saka dun naman sa part na na sa my past lover. Actually, ang naging sa akin nun nga, um, ever since nung nag-break kami, parang sabi ko, I want to, kumbaga parang gusto kong ilayo kumbaga I want to distract myself din, sabi kong gano'n. Siguro, yun na rin yung opportunity na para maka-move on ako sa dati kong relationship, dun sa dati kong, kasi ayoko kasing mag-stay sa isang, ayoko magmukmok kasi, Mm. ano, ah, ayokong, ayokong ayokong bumalik yung anxiety ko. Kaya ang Mm. ginawa ko, talagang pinush ko talaga. Mm. Kaya nga everyday nag-i-skate ako, talagang kumbaga,
thanks na rin dun sa sa ex ko. Kumbaga parang siya rin yung isa sa mga naging motivation ko na ano, na na I can do it. Kumbaga parang I want to prove I want to prove to him if ever na magkita kami someday na yung sinasabi niyang pambata lang, pang Mm. lang, pang madidisgrasya ako or something. Mm. I want to prove him wrong. Kasi Wow. ang roller skate kasi is for everyone. Kumbaga parang wala siyang age. Roller Mm. skating is, anong tatawag nila? Parang, um, walang edad na pinipili kapagka gusto mo mag-roller skate. Yun yun. Mm. Yun yung parang gusto ko sa kanya na, hindi yan pambata. Yan, ganyan. Masyado ka Mm. lang, ayun. Parang yun yung nag-isa sa mga inspiration ko. And ayun nga, sa family ko naman, especially sa parents ko, siguro ngayon mas naiintindihan na nila, tsaka mas nakikita nila. Kasi parang, ayun nga, ever since nag-start ako mag-roller skate, parang, parang iba yung aura ko, ganyan-ganyan. Marami nakakapansin na nag-iba yung aura ko, ganyan. Tapos, aside from, ayun nga, kahit baga parang hindi lang ako lagi nandito sa bahay. At least meron akong ibang pinagkakaabalahan. Hindi lang ako nandito sa nag-Facebook, ganyan, tapos nanonood ng YouTube, ganyan. Parang, kumbaga, it's a good thing din sa akin na I have this kind of activity na I can mingle to other people din as well. And ayun, nung time na napapanood na nila yung mga videos ko sa TikTok ko, parang doon nila na-understand na I can do it talaga. Ayun lang. Yun yung Wow, okay. So, ang goal mo is to become a world champion, gano'n? Or Olympic, gano'n? actually, wala pa sa bokabularyo, wala pa. Mm. Kasi all I want to, kasi talaga is to be an artistic figure skater. Mm. Kumbaga parang, I just want to fulfill my dreams and heal my inner child na parang, every time na, nung bata kasi ko, I want to, gumagano-ganon ako dito sa, sa kwarto ko, to the point Mm. na minsan gumagawa yung powder ko, ikinakalat ko pa dun sa floor ko, parang kunyari nag-ice skating akong ganyan, gano'n, mga gano'ng part. Kumbaga parang I just wanted to do it, gusto ko lang talaga, parang I just kumbaga parang to express my true feelings, gano'n. Ayun. I see. So, ngayon, so far, ano na yung mga na-achieve mo regarding figure skate? It could be monetary, it could be just accolades, or it could be like may nagbago ba sa mindset mo, sa environment mo, sa circle mo, sa lifestyle mo? Ano yung mga nagbago, nag-improve sa life mo, or na-achieve mo because of, doing this passion, hobby of yours? Marami, sobrang dami. Sa totoo lang medyo ang roller skate kasi ever since nung na-discover ko ang roller skates, marami na rin ang nakaka-discover sa akin na Mm. ano, there are people, especially yung mga nakilala kong coach dun sa East Deck, nakitaan nila ako ng potential na na pursigido ko, gano'n, na sobrang, kumbaga parang, yun sabi sa akin ng isa kong coach eh. Si Coach Epi, sabi niya sa akin eh, yung galaw mo nakikita ko kasi yung galaw sa Unikan na parang, expressive ka sa ginagawa mo and you want to do this, you want to do that. Parang ganun yung sabi niya, kaya nga, there are willing us na mga kasabayan ko dun sa place na yun, na turuan kami for, kumbaga parang na rin sila, nag-voluntary na rin sila na tuturuan namin kayo basta maging committed lang kayo dun sa gagawin niyo. Which is yun yung ginagawa ko, and yun din yung sabi sa akin ng isa pang coach sa akin na isa sa mga favorite kong coach na si Coach Eloisa. Ayan, shoutout sa'yo. Yun yung sabi niya sa akin na nung time na may one time na nakausap niya ako na sabi niya sa akin na, "Alam mo, mag-ano ka, mag-maintain ka ng body mo,
body weight mo, i-ano mo yung BMI mo. Sabi ko, Mm. bakit po? Kasi meron ka pang ibubuga. Kumbaga parang sinasabi niya, Oh. oo, may ganun siyang sinabi na maganda na yung galaw mo, Nika. Maganda na, Mm. ganyan. Um, although yung mga tinuro namin sa'yo, hindi mo pa ma-execute kasi nga first time mong gawin yung mga yon. Pero yung the way you glide, the way you may bubuga ka pa eh, sabi ng gano'n. Kaya ang gawin mo, mag strictly diet ka. Yun yung sasabi nila sa akin. Strictly diet, tapos magdagdag ka pa ng another physical activities like walking, jogging, yun yung sinabi nila sa akin, which is yun yung ginawa ko. And tama nga sila, and nung time na habang ginagawa ko yun, tapos nagpa-practice ako, nagagawa ko yung yung mga hindi ko, mga parang sabihin natin complicated sa akin, like the waltz jump. Kung dati, hirap na hirap ako mag-waltz jump. Kasi mahirap yun eh. Baga parang pag-glide mo, bigla kang transition, tapos backwards, tapos tatalon ka sa ere. Tapos dapat kailangan ng pag-landing mo is isang paa ka lang. Mm. Yun yung, kumbaga parang yun yung naging assignment ko sa kanila before na hindi ko magawa ng tama. Kaya yun yung sinabi nila sa akin na talagang finalo ko. Tapos ayun, right now parang although still on progress pa rin yung waltz, yung move na yon, kumbaga parang unlike before na sobrang hirap ako. Ngayon parang Mm. parang nagagawa ko na siya ng Mm. freely, na parang confident ako sa sarili ko na hindi ako kinakabahan. Parang yun yung naging naging parang nagbago din sa akin na parang, ay, kaya ko pala. Tapos ito Mm. pa, ever since din nung na skate ako, ang dami kong opportunity na nakuha. Parang sa roller skate, doon ko naranasan na mag-extra sa mga teleserye. And Oh, yeah, and ayun, kung congrats. kung ewan ko kung basta na-share ko na 'to sa Oasis eh. Isa sa mga hindi ko makakalimutan, which is yung last year na talagang Mm. sobrang sobrang ang highlight ko is Nika as a skater. Kasi pagpasok pa lang ng 2023, naganap kaagad ng mga skater for a music video. And yung banda is yung gustong-gusto kong banda ever since nung pa lang ako, college pa lang ako, which is the Grace Note. Sabi ko, shucks, sabi Mm. ko, oh my God, wait lang. Idol ko tong mga to. As in talagang Mm. walang hindi ako nagdalawang isip. Nag-sign up kagad ako. As in talagang first come, first serve talaga. Sabi ko, huy, secure mo yung slot ko, please. Gusto kong makasama dyan kasi idol ko yung mga yan. Tapos ayun yung isa sa mga unang siguro naging, kumbaga, nagbukas sa akin na ma-discover ako. Talagang nung nag-shoot kami, ganyan, tapos ang dami ko rin na experience na ganito pala kapag mag-shoot ng video, music video, ganyan, 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 ang daming ganon. Tapos, ang isa pa sa mga, baga parang kilig part sa akin, yung part na kinunan yung pa ako. Although hindi kita yung mukha ko, kinunan yung pa ako na nagro-roller skate ako na mabilis. Tapos gumawa ko ng parang trick na parang yon. Tapos pinakita do sa music video nila. Sabi ko, shucks, yung mga idol Wow. ako, ganyan, ganyan. Sabi ko, I'm so, ganon. Yun yung una. Pangalawa, Mm. actually, pa yun eh, hindi pa natatapos ang month nun eh. January din nangyari nung yung skater friend ko na nagtatrabaho sa GMA na naghahanap ng roller skater na extra na talent sa sa isang teleserye sa GMA, which is yung Ang Lihim ni Orduha. Ano, ang Mm. actually ang noon, ang sabi sa amin noon, marami kukunin. Tapos doon ko lang din nalaman na dalawa lang pala yung pipiliin. And Mm. luckily doon sa mga nag-sign up na yon, isa ako doon sa mga napili. So dalawa lang kaming roller skater noon. Kaya sobrang Wow.
sobrang ano lang ako na, kumbaga parang overwhelmed in a positive way ulit, na parang sabi ko, talagang after nung shooting na yon, inabangan ko yun sa TV, yung scene na yon talagang kinunan ko. Tapos doon na rin yung nabangan namin dito sa bahay. Di kinunan ko ng video yun. Sabi ng mama ko, Nika, Nika, ayun ka, gumaganon kami. Sabi ko, oh my God, nasa TV na ako. Tapos, hindi ko makakalimutan is, kahit hindi rin ako kita doon sa camera, yung skate ko, meron siyang sariling clip, mga parang kinunan yung skate ko na parang nagro-roll na ganyan. Tapos sabi ko, ay, ang Wow. ganda na ako. Sabi ko, hindi man ako kita sa camera, pero I'm so happy na ako yon. Gumawa, parang I'm so proud of myself na parang, ako yung skater na yon. Parang ganun yung naging dating sa akin. And lastly, yung isa sa mga gusto kong teleserye sa GMA na lagi kong inabangan, which is The Hearts on Ice. Ang kwento nito is yung about sa isang girl na merong bali sa paa na gusto niya maging figure skater. Which is sobrang nakarelate ako kasi sabi ko, kung si Ponggay, yung bida, meron siyang sa paa, meron siyang sabi nating diferensya sa paa, pero nagagawa niya yung gusto niya. Mm. Why not ako? Sabi kong ganun, di ba? Parang mas lalo ko na-inspire dun sa show na yon, dun sa teleserye na yun, na i-push ko kung ano yung gusto kong gawin as a skater. And ayun, luckily din and thankfully din na na-meet ko yung mga cast nila. And also, nung nabalitaan din ni Michael Martinez na nag-double ako, sabi niya sa akin, "Uy, nice, congrats." Actually, nandiyan din ako eh. Which is, nandun talaga siya. And he represented himself as yung name niya. Kasi nga, yun nga, baga, Filipino Olympian skater, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, sabi niya sa akin, sayang wala tayong kasabay na mag-scene. Sabi ko, hindi naman nagpatawag ulit ng mga skater. Tsaka, roller skater kasi ko, tsaka isang scene lang yung gagawin namin. Puro ice kasi yung na yan. Kasi nga, siya, figure skater nga siya sa ice, di ba? Sabi kong gano'n. Mm. Parang yun yung isa sa mga nag-highlight sa akin na parang ang daming pumasok na opportunity to siguro expose myself as a skater, na parang pag, uy, nakita kita sa ganyan, parang gano'n, uy, ikaw ba yung ganyan, ikaw ba yung nasa TikTok na nag-skate, ganyan, ganyan, ganyan. Parang, yun yung parang nagpabago sa buhay ko, na parang, kapag yun nga, katulad din na sinasabi ko na, kapag pag binanggit nila yung pangalang Nika Kabungkal, yung skater. Yan yun. Yung Mm. parang, nagkaroon na rin ako siguro ng sabihin nating signature name, gano'n. And, Wow. oo, na parang, kaya nga lagi 'di ba sa The Fist, si Sis LA, ano yan, skater yan. As in talagang inaano niya na yung ginagawa ko, which is, I'm happy naman na sinusuportahan niyo ako na dun sa ganong compassion. And yun yung parang nagpabago din sa life ko, na alam Wow. ko nag-improve ako, na parang kumbaga parang naging committed ako lalo sa sarili ko na ay meron pala akong maibubuga. Kumbaga parang gano'n. Ayun. Wow. So, ngayon, ano nang next sa career mo or sa skating career mo? What are you looking forward to this year or this next months or this next weeks, this next days? What is in store for Nika in terms of Mm. skating? Ano yung mga goals mo this year? Actually, pinaka-goal ko is yun nga, yung katulad din na nababanggit ko as always sa sa aking Instagram. Yan, pa-follow niyo ako guys, Nika Kabungkal. Diyos. Yeah. Ano, um, aside from coaching, siguro, I just want to be
kumbaga parang known as an artistic figure skater. Hindi lang basta coach, ganyan. Hindi lang basta a skater. Kumbaga parang ang pinaka-goal ko this year kapag hindi lang sa loob ng skating community na pag once na sinabing sinika na skater, yung nag-figure skate, yun yung gusto kong tumatak this year. And also ano to, aside from different sabihin nating sideline sa mga iba-ibang ring, gusto ko rin ma-discover yung mga baga parang tao na makakasalamuha ko as a skater na na sana ma-inspire ko din sila through my skating career. Parang ganun yung pinaka goal ko this 2024 as a skater. Wow, galing naman. Mm. And anong masasabi mo doon sa mga tao na meron silang passion, no? Meron silang hobbies, meron silang gustong gawin na against yung parents nila, against yung mga loved ones nila, against yung boyfriend nila, against yung mga kaibigan nila. Anong ma-advise mo sa kanila? You know, saan nila kukunin yung inspiration and the strength to go through the obstacles of even your loved ones pa along the way, yung magiging setback. So, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ano advice mo sa kanila? Actually, simple lang. Kung ano man kung ano man yung sinisigaw ng puso mo, kung ano man yung alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin naman 'to, why not just try it? Try mo lang kahit na na maging against yung sabihin natin kahit maging against lahat na nasa paligid mo, try mo lang na kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Kasi wala naman wala ka namang ibang matatapakan na tao eh. Kasi in the first place, ikaw rin na may decision yan. And it's your life eh. Yun yung ko eh, yung parang naging, baga parang naging mindset ko na, bakit hindi ko itry, ganon, na parang, at saka, ako lang naman din yung kaya mag-control ng mga decision ko sa mga ginagawa ko. Tsaka ayun, okay lang naman din na mag-seek ng advice from other people. Pero ayun nga, um, siguro pinaka magiging advice ko, uh, just follow your heart and always do what you love with passion. Yun lang yung parang pinaka sabihin nating motto ko in life na kasi kapag ginagawa mo yung gusto mo kasi, yung pinaka gusto mo, limbawa, you want to be a musician, pero again sa'yo yung yung parents mo, yung family mo, laging sinasabi sa'yo na music, magiging musikero ka, ano mararating mo? Wala namang Mm-mm. ganyan eh. Yeah. Mag-aral ka ng ganito, ganyan, ganon, 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 ganon. Mm-mm. May mga ganong instances na na talagang magiging against sila kasi nga yun nga, although yun nga gusto lang naman nila what's best for you, pero ang siste kasi diyan is kung saan ka sasaya, yun kahit na simple lang yan, kahit na na hindi yan kagarbo, kumbaga parang sabihin natin na na hindi ito yung kumbaga parang okey, let's say sabihin na nating walang future dito. Pero kung gusto mo naman 'tong ginagawa mo, the rest will follow. Katulad nga dun sa sinasabi sa isang video ni Darman na if you do what you love, the money will always follows. Which is yun yung na-experience ko right now as a skater na parang I'm doing what I love and I love this kind of hobby that turns into my career. And right now, etong hobby ko na to ngayon is napapagkakitaan ko na, which is Wow.
Yeah, yun yun. Yun yung parang, ano, Galing. parang na-prove ko sa sarili ko na, ano, na every, every thing na gusto mong gawin mo sa buhay mo, kung talagang gustong-gusto mo talaga 'to at mahal mo 'tong ginagawa mo, everything will follow. Yun yung parang naging motto ko in life na parang ano, kahit na maging against sa'yo ang mundo, kung may tiwala ka sa sarili mo, gawin mo. Katulad nga yung sinasabi ni ano, ni Dumbledore na ano 'to, Wow. happiness in the darkness of time and only turn out sweet comes in light. Parang yun yung lagi ko sinasabi na parang, oo nga 'no, yung linya na yun sobrang deep ng meaning kasi despite of struggles na gusto mong i-reach yung goal mo, despite of all the hindrances, lahat ng kontra, lahat ng challenges na dumadating sa buhay mo, makakamit lang yung goal na yun. Kapag ka lahat yun nalagpasan mo, doon na yung makukuha mo yung light. Parang Mm, sobrang worth it talaga. Kaya nga, mm, as I practice, as I journey with this kind of passion, sobrang mas lalo ako naging determined, parang ganon, to achieve my goals as a skater this year. And hopefully, and manifesting and praying to the Lord na before 2024 ends, magkaroon ako, sabihin nating, makaiwan ako ng, sabihin nating legacy ko as a figure skater. And ayun lang. Wow! Leke, sige. Sana Ay, ma-witness ko yan. wala naman, syempre. No? Shoutout mo kapag ano na. Shoutout sa mga kapiska sa Oasis. Sana na si Ian. Joke lang. Okay. So, why would you recommend skating to people? Anong Actually, maganda sa kanya? Or yung ka-entice-entice sa kanya or feeling sa kanya? actually, I would recommend, actually, hindi ko naman totaling, baga parang, I will just recommend it as a recreational hobby. Kasi, baga, aside from unique siya, bago Mm, sa paningin ng tao, ngayon lang siya na-discover na kasi nga, yun nga, um, siya, it is good for, another, sabihin nating, exercise, gano'n. Parang, alternative workout for yourself. Kasi, um, bumaba yung timbang ko nung You time know? na nag-skate ako. Kumbaga parang, ayun, parang mas lalo daw ako naging fit, ganyan. Yung parang, No. kaya ko nire-recommend din to na, uy, try mo mag-roller skate. Kumbaga parang, try mo lang kasi wala naman din mawawala sa'yo. And ayun, aside from, good benefit for your physical uh, stuff and also good for your health kasi ang ang skating kasi is, ang alam ko, siya, 2 to 3 times of walking a day, yun. Kapag nagro-roller skate ka, you exert amount of, ano to, amount of calories in your body. I forgot na kung ilang percent yun, eh. Basta marami kang nabu-burn na calories kapag nagro-roller skates ka. And ayun din, kaya ako din na yun, is may mga naturuan kasi ako na skater na na gusto nilang mag-roller skate lang. As in, gusto lang nilang mag-skate para magpapayat. And Mm, ayun, parang effective daw na pangpa-lose ng weight, which is kind of effective naman sa mga tinuturo ko na etong part na 'to dapat kailangan ganito maging posture mo, ganyan-ganyan to establish your balance, ganyan-ganyan. Ayun pala, at saka to establish your core balance kapagka mm, kapagka kumbaga parang proper posture na rin kapagka mm, ano, kasi parang yun yung napansin ko rin, eh, kasi nung time na hindi pa ako nagro-roller skate, lagi akong naka-slouch, nakaganyan ako lagi. Kumbaga parang nung ko parang napansin ko sa sarili ko na parang naging alert din ako sa lahat ng bagay.
Tapos yung galaw ko parang nag-iba din. Kumbaga parang marami nag-iba sa katawan ko. Aside from losing my weight, also my movement as well. Yun. Yun. And lastly, I guess this is where we shout out ano yung gusto mong i-plug, where can they contact you for coaching, for consulting, events, saan kanila pwedeng ma-reach out? Yun. Yun guys, you can reach me on my TikTok, SterlingSkate21. Yun ang aking screen name. Oh my gosh, may screen name na ako. Ano, Yay! tapos you can also keep on updating gusto niyo update on my skating career, yun nga sa aking TikTok kasi doon ako nag-upload ng mga skate content ko. Doon ako nag-upload ng mga progress ko as I go on my figure skating, ganyan. And also sa aking Instagram, follow niyo lang ako sa Instagram na Nika Kabungkal. I-accept ko kayo. And also sa aking Facebook na Nikki Kabungkal. Kasi yung Nikki Kabungkal ko is more on roller skates lang yon. And doon ako nag-upload ng mga videos ko din at saka yung mga hindi ko ina-up, mga parang mga raw videos pa. Doon ko ilalagay. And ayun, shout out ko lang ang Everywhere We Skate PH, ang Roller Fever family, and also the URS family. Oh my gosh. Yan ah. Epic, Coach J, Coach Norma, Yes. yun. Kung mapapanood nyo to. Ayun, huwag nyo ako i-judge. I'm just doing kasi hindi Oo. kasi mga coach ko kasi yun. At saka mga stick to yun. Lalo-lalo na si Coach Epi, Coach J, Coach Eloy. At saka yung si Coach Bry, yung mga coach ko na yun, sobrang mga sila yung mga batak na na mga skater. And Yun yung ah. mga coach ko na yun, kaya shoutout ko kayo kasi sobrang sobrang hands-on nila pagdating sa mga students nila. Which is kami. Yun. Yan lang yung sabi ko sa kanila. It seems like you're in good hands talaga. Sobra. Alright. So with that said, again, pumiyok pa ako. Thank you, Nika, for honoring us today with your story. I hope maraming ma-inspire sa podcast episode na to and hopefully makita ka namin maging mas successful pa, magkaroon ng much more achievements and you reach new heights in your career, in your health, in your maturity, in your wisdom, and continue to inspire us. And we will watch your journey until you get to your dreams, okay? Okay, thank you very much, guys, sa Thank you, pakikinig. Nika, and see you soon, guys, for our next episode. Okay, so ciao.